panggatas at pangkarne, kailangan natin ang Nubian. Ito ang almost perfect breed na ginawa ng mga Amerikano na kinuha nila ibang lahi ng mga kambing sa buong mundo at dito nila nabuo ang isang klase ng lahi ng kambing na Nubian na magaling sa gatas at sa karne, both meat and milk. Pagka medyo gusto mo medyo conservative, mga 10 months. Ngayon kung gusto mo maganda ang gatas mo at safe na safe yung inahin, 18 months, very good. Nalalaman natin na naghihit ang kambing kasi yung inahin, normally, pag naghihit yan, gumagalaw yung buntot. At saka maingay. Maingay yun. Meron namang silent heat. Yun ang oobserbahan mo. Pag hindi mo nakita yun, may problema ka na. Kasi mga 2 or 3 days lang yan, 1 day o ganun. Pag hindi mo nakita, tapos na yun. Kaya kailangan, very observant ka. Merong silent heat na ayaw niya kumain. Ano. Normally, ang kambing nagbubuntis ng 150 days. Pag normal. Ibig sabihin, when I say normal, 1 o 2 anak. Pero pagka 3, 4, 5, 6 ang anak, mas maaga siyang nanganganak. Mga 140, 145 days. Pero pagka single ang anak, inaabot ng 155. Ang mga bagong silang na kambing, sineseparate namin muna. Yun ang pag-aalaga namin. I-separate muna namin, palalakasin ng konti. Although yung immediate na paglabas, hayaan namin maamoy niya, yung anak niya. Kasi kung minsan, immediately after birth, hinawakan mo yung kambing. Kung minsan pag ibabalik na ayaw tanggapin ng nanay. Kasi pinunasan yung balot niya, gusto niya yun. At ayaw niya nang naiiba yung amoy ng anak niya. Ngayon, pag malakas na, kailangan makadede yun ng colostrum. Important yun. Within 24 hours, colostrum is necessary. Yun ang kailangan. Pagkatapos nun, lalakas yun. Unti-unti na. And pagka maginaw, tagulan, medyo kailangan ng konting iilawan mo. We have Cheshire feeds. Si Cheshire sa atin magaling magtimpla yan ng pagkain ng kambing. Meron pang growing, pang breeding, at saka meron pang milking, yung naggagatas na. Yun ang ano. Kaya iba-ibang klase. Maraming mga supplements na hindi kayang ibigay nung grass. Nagsusupplement kami ng copper. May copper bolus. Mga ano yun, kasi malalaman mo, pagkakulang sa copper, ang buntot ng kambing, parang milkfish, nakabukang ganun yung dulo. Pag nakabukang ganun yung dulo, kulang ng copper yan. Pagka tama sa copper, parang abaniko yan, bilog na ganun, at saka nakabukang ganyan, nakabuka. Bilog na ganun. Hindi bumubukang ganyan. Inang napakadaling malaman pag kulang ng nutrients ng kambing. Sa buntot pa lang makikita mo, sa klase ng balahibo, yung kompleto ang nutrients, makintab, makinis, lahat ganun. Ang nagiging sakit ng kambing, kumisan, nasusobrahan ng feeds. Ang barako, nagkakaroon ng UTI. Nagagamot din naman, pero madaling iwasan. At saka kumisan, nagkakaroon ng parasite infestation. Kumisan, sipon, normal sipon. Kasi very sensitive ang goat sa lamig. May iwasan natin ang mga nagiging problema. Mag-i-spray lagi tayo ng mga para sa insecticide at saka yung mga insects na nasa ilalim, mga lamok, mga sa parasites naman sa ibabaw. At saka kailangan ang kambing pinapaliguan din. Meron kaming ginagamit na pampaligo sa kambing para maiwasan ang kuto, lahat ganun. Ang mga bakuna na kailangan yung sa worm, i-deworm mo palagi, at least once a month. Kung gusto mo nang maganda yung goat mo. Vitamin B, complex, lagi kailangan. Ngayon, kung bibreed mo, vitamin E, maasikaso rin ang pag-aalaga ng kambing. Kung gusto mong maganda.
Ito pong muli si Kuya Nel Madrid na nag-iimbita sa inyo. Sa lahat ng gustong mag-alaga ng kambing, welcome po kayo. Makukontak po niyo ako sa FB page Go Farm Philippines or my number 0922-857-6016. Salamat po.